Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal naming mga kapatid. Bawat isa sa atin ay aming pong muling inaanyayahan na patuloy po tayong mag-aral at papag-aralan natin ang ating pong tema mula pa noong unang gabi ng ating pong pag-aaral na pinamagatang Servanthood, the Art of Unselfish Living. Ito po yung ating mga pinapag-aralan sa nakaraang 7 gabi. At ngayon, ang pang-8 gabi na kung saan ay malalaman na naman natin mga kapatid kung ano ang ating pong mga obligasyon bilang servant, bilang lingkod ng Panginoon. Kaya muli, inaanyayahan po namin ang aming pong mga kaibigan at mga kapatid dito sa teritoryo ng Northern Luzon Mission. Ganon din kung saan man po kayo dito sa Pilipinas, welcome po kayo ngayong gabi. At lalong higit, welcome rin ang aming pong mga kapatid na nasa mga ibayong dagat. Nasa US man po kayo, nasa Canada man po kayo, saan mang lugar nasaan tayo ngayong gabi, welcome po ang bawat isa sa atin. So ngayon, ay bago po ako magsasalita, maaari po ba na mamaya ay makakarinig tayo ng isang tanging bilang na ibibigay sa atin ng mga awit ng Adventist University of the Philippines. Ngunit bago po sila, aking pong inaanyayahan ng bawat isa sa atin ay umuko at tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat Panginoon sa pagkakataon na kung saan kami muli ay nagkita-kita bilang magkakapatid sa pananampalataya upang patuloy po namin na pag-aralan ang inyong mga salita. Ngayong gabi o Diyos, aming pong dinadalangin ng patnubay ng langit ay aming pong maranasan at lalong higit ang banal na Espiritu ang siyang magbigay ng pagpapala sa aming pong mga mapapakinggan dahil ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. So mapapakinggan po natin, mga kapatid, ang isang tanging bilang na ibibigay ng ating mga awit sa Adventist University of the Philippines. Sadyang kay buti
mula pa sa ugat ng aking lahi, dakila ka, O Diyos, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sandigan. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Salamat po sa isang magandang awitin na inyo pong ipinagkaloob ngayong gabi na tunay na ang bawat isa sa atin na nakikinig at makikinig pa ng salita ng Panginoon ay pinapagpala po tayo sa mga mensahe, lalo higit sa awitin nating pong napakinggan. Ngayong gabi, mga kapatid, ang pangwalong tema nating pong papag-aralan ay ito ay pinamagatang The True Servant of God. Ano daw po? The true servant of God, ang tunay na lingkod ng Diyos. Mga minamahal naming mga kapatid, paano po maging isang tunay na lingkod ng Panginoon? Kung nais po nating maging lingkod ng Diyos, paano po maging isang tunay na lingkod ng Panginoon? Alam po ninyo, ang sabi ni Billy Graham, ang sabi niya, a true servant of God is someone who helps another succeed. Tingnan po ninyo, kung nais daw po natin maging isang tunay na lingkod ng Diyos, ang sabi niya is someone who helps another succeed. Ibig sabihin, tayo po ay magtulungan bilang anak ng Diyos. Kapatid ko, ikaw at ako ay nais ng Diyos na tayo ay maging tunay na lingkod sa Kanya. Ngayon, paano? Magtulungan ang bawat isa sa atin upang sa ganon, tayo po ay maging tunay na lingkod ng Diyos. Ang ating pong papag-aralan ay makikita sa 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 10. Ito po yung ating papag-aralan ngayong gabi. Ano nga ba ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 10 sa pagiging tunay na lingkod pagiging tunay na maging lingkod sa ating Diyos? Una, sabi po niya sa chapter 4 verse 4 ng 2 Corinthians. Ating pong babasahin. Sabi niya, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Tignan po ninyo, mga minamahal naming mga kapatid. Nandito si Satanas. Sabi niya, siya ang Diyos ng sanlibutan. Tignan po ninyo ha. Pinapaalala po sa atin ngayong gabi na merong pong isang Diyos ng sanlibutan, walang iba kundi sino? Si Satanas. At ano ang ginagawa, mga kapatid, ni Satanas bilang Diyos ng sanlibutan na kung saan narito tayo na nabubuhay, naglilingkod sa ating Panginoon? Ano ang ginagawa niya bilang isang Panginoon ng sanlibutan? Sabi po ng Biblia, sabi niya, has blinded the minds of those who don't believe. Ano daw po? Binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya.
hindi po pala natin, mga kapatid, hindi po pala natin masasabi na ang lahat ng tao ay maniniwala sa ating Panginoon. Bakit? Dahil mayroong isang Diyos ng sanglibutan, walang iba kundi si Satanas, siya ang bumulag ng kaisipan. Kaya tignan po ninyo, sabi niya, kung ang tao na ay nabulag na sa kaisipan, kung ikaw at ako ay binulag na ni Satanas, ano ang sabi niya dito? They are unable to see the glorious light of the good news. Kung nabulag na daw, mga kapatid, ang ating kaisipan, hindi na natin makikita ang kagilagilalas na liwanag ng magandang balita. Tingnan po ninyo. Anong sabi niya? Hindi na natin makikita ang magandang balita na kung saan ito ang nais ng Diyos natin na pinaglilingkuran. And then, they don't understand this message about the glory of Christ. Kung nabulag na, mga kapatid, ang kaisipan mo at ang aking kaisipan, ang sabi niya, hindi na natin maunawaan, mga kapatid, kung sino si Kristo sa ating buhay. And then, who is the exact likeness of God. Kaya ngayong gabi sa tekstong ito, mga minamahal naming mga kapatid, ang sabi niya, true servant will never be blinded. Kaya ang tunay na lingkod ng Diyos, mga minamahal naming mga kapatid, ay huwag na huwag po nating hahayaan na si Satanas ay kanyang bulagin ang ating mga pag-iisip. So ano ang ating gagawin? Maglingkod lamang sa ating pong Panginoon. At huwag na huwag po natin, ulitin ko, pahihintulutan na si Satanas ay tayo ay bubulagin. And then, pangalawa, sa verse 5, ang sabi niya, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord and we ourselves are your servants for Jesus' sake. Ano daw po ang sabi niya? Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. Mga kapatid, ang tunay na servant ng Panginoon, true servant will preach Jesus Christ. Ang tunay na lingkod ng Diyos, mga minamahal naming mga kapatid, ang kanyang pinipreach, ang kanyang ipinagsasabi, ang lumalabas sa kanyang mga bunganga ay walang iba kundi sino? Si Kristo lamang. Na sinasabi ng teksto na kailanman ay huwag po nating ipagmalaki ang ating sarili, kundi si Kristo lamang ang ating ipagmamalaki. Siya lamang ang ating bukang bibig kung maari. Dahil siya ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. So pangalawa, true servant will preach Jesus Christ. Ang tunay na lingkod ng Diyos, si Kristo lamang ang ating ang ating pinipreach sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. And then, sa verse 6, ano po ang sabi niya sa verse 6? For God who said, let light shine out of darkness. Yamang ang Diyos ang nagsasabi, mga kapatid, magningning ang ilaw sa kadiliman. Tignan po ninyo, ang sinasabi niya, let light shine out of darkness. Noong ikaw ay tinanggap mo ang katotohanan, noong ikaw ay tinanggap mo ang liwanag mula sa Diyos, ang nais ng Diyos, ngayong gabi sa atin, mga minamahal naming mga kapatid, tayo ay magningning. Ipagsabi natin, mga kapatid, ang liwanag na ating tinanggap. Dahil minsan tayo po ay nabubuhay saan? Sa kadiliman. Nung tayo pa ay hindi pa tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, nabubuhay ka, kapatid, nabubuhay ako saan? Sa mundong ating ginagalawan sa pamamagitan ng mga kasalanan na ating mga pinaggagawa. Ngunit tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman papuntang liwanag. Kaya tayo ngayon ay nabubuhay saan? Sa katotohanan. Kaya ang sabi niya, let light shine out of darkness. And then sabi niya, may this light shine
in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Mga kapatid, ang pag-switch ng ilawan ay ito lamang ay magbibigay ng liwanag kung ikaw ay kung pinindot mo ang switch. Mga kapatid, sinasabi niya sa ating pong pinapag-aralan, God has His finger on the switch. Kailangan po natin ng Diyos na kung nais po nating magliwanag sa tinanggap nating liwanag doon sa mga taong hindi pa nakakalam ng katotohanan, hayaan po natin ng Diyos nang siyang gumawa sa ating buhay. Kaya ang pangatlo, true servant will shine in the dark. Ano daw? Ang tunay na lingkod ng Diyos ay magningning ang ating liwanag doon saan? Sa kadiliman. And then, pang-apat, sa verse 7, ano ang sabi niya? We now have this light shining in our hearts. Ang liwanag daw, mga kapatid, ay nagniningning na, nagliliwanag na sa ating puso o sa ating buhay. Ngunit ang sabi niya, but we ourselves are like fragile clay, jars containing this great treasure. Ano ang sabi niya? Ngunit taglay namin ang kayamanang ito, sabi niya, sa mga sisidlang lupa. And then, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula. Saan? Sa aming sarili. Mga minamahal naming mga kapatid, ang pang-apat nating pong pinapag-aralan, ang tunay na lingkod ng Diyos, true servant has a power from God. Tandaan po niyo yan ha? Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang kapangyarihan na nasa atin upang tayo ay magliwanag, ay tandaan natin na ito ay galing saan? Sa ating pong Panginoon. Na hindi ito galing sa ating sarili. Dahil kung sa ating sarili nanggagaling ang liwanag, mga kapatid, kailanman ay hindi pa tayo pwedeng maging ilaw sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Pero kung ito ay kung sa Ilocano bigbigan, na ang liwanag na ito ay galing sa Diyos, ang liwanag na yan ay magagamit natin para sa gawain ng Panginoon. And then, verse 8. Ano pang sabi ng verse 8? Ang sabi niya, we are hard-pressed, sabi niya, on every side. Alam po ninyo, ito po ay nagiging karanasan natin minsan. At ang sabi ng teksto, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Alam po ninyo, kahapon, meron po kaming pinuntahan na kung saan nandun ang ating pong mga kapatid na sila ay na-lockdown. Bakit? Yang community na yan ng ating mga kaibigan, mga kapatid sa ating iglesia ay nagkaroon ng COVID. Ngunit doon ay makikita natin ang kanilang kalagayan na mahirap na ikaw ay ma-lockdown. Tapos wala man lang ibigay na mga supply ng mga pagkain. Ngunit alam po ninyo, nung kami ay pumunta doon, kami po ay nagpapasalamat dahil nakikita namin na malakas ang kanilang pananampalataya. Na kailanman yung pagsubok sa kanilang buhay, ito po ay hindi niya kayang tibagin kung ano ang kanilang pananampalataya o kaya kung gaano kalakas ang kanilang pananampalataya. Kabi-kabilaan minsan ang ating mga problema sa buhay. Ngunit may pangako po ang Panginoon sa atin na kung tayo lamang ay kumapit sa Kanya, ang tunay na lingkod ng Diyos will never be broken. Kagaya ng sinasabi ng teksto, na hinding-hindi ito masisira, mga kapatid, kung tayo ay tunay na lingkod ng Panginoon. And then, sa verse 9, sabi niya, persecuted but not forsaken.
Struck down but not destroyed. Ito po yung napakaganda, no? Ang tunay na lingkod ng Diyos, mga kapatid, true servant, will never be destroyed. Ano daw? Ang tunay na lingkod ng Diyos, anuman ang mangyayari. Kung tayo ay tunay na lingkod ng Diyos, kailanman ay hindi tayo masisira. Kailanman ay hindi tayo bibitaw sa ating pananampalataya dahil nandyan, mga kapatid, ang Diyos na laging umaalalay sa bawat isa sa atin. And then, verse 10, ito na po yung huli. Ang sabi niya, we always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Ano daw ang sabi niya, mga kapatid? Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Ito sana ang mensahe sa atin, na lagi nating dala-dala, mga kapatid, nasa isipan natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi ng teksto, upang ang buhay ni Hesus ay mahayag naman sa aming sa aming katawan. Kaya true servant will be like Jesus. Ang tunay na lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay sikapin natin na tayo ay parang kagaya ni Kristo. Nagagawin natin ang lahat ng mga bagay upang tayo ay maging tunay na lingkod ng ating Panginoon. Mga minamahal naming mga kapatid, pagpalain po tayo sa ating munting pinag-aralan ngayong gabi na kung saan ay niyayaya tayo ng Panginoon na maging tunay na lingkod sa Kanya habang tayo po ay naghihintay sa nalalapit ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesus. Tayo pong lahat ay umuko sa panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong pagpaalala sa amin na kami po ay ang nais nyo ay maging tunay na lingkod po ninyo. Tulungan po kami, Panginoon, na gawin ang lahat-lahat na aming makakaya upang sa ganon ay kami po ay maging tunay na lingkod ninyo habang patuloy po kaming gumagawa sa inyong bukiran. Pagpalain po ang aming pong mga kapatid. Pagpalain po ang aming pong mga leaders sa iglesia upang sa ganun sama-sama po kami na maglilingkod sa inyo habang patuloy po kaming nakikibaka sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen.